Hello, good morning. Muna ang guide para sa Ledger IQ system. Una adto mo sa website ledgeriqsuite.com, and then click niyo yung sign in or start free trial kung wala mo account. Ato niyo sa start free trial, then register here. Click niyo register. Ito na niyo yung full name, yung email, and then yung password. After nyo ma-fill out at click nyo yung get started, and then ma-route mo sa onboarding page. So type nyo again yung full name, and then yung company name or business name. Ano to, Jando Lending. Ang TIN gay optional, yung industry or sector sa industry ninyo business, ano to, micro lending. Then next is select plan or click next. Then mangita mo, mag-select mo og plan na align sa inyong needs, either starter, professional, or enterprise, or pwede po isa-isa lang, accounting lang, inventory lang, point of sale, POS or HR, and then lending only. Panalitan, lending only lang, so i-click nyo yung lending, and then start 30-day free trial. Tara na, successfully created na inyong business workspace, and then go to Launchpad, then nana mo diri sa main homepage. Main homepage, scroll down ninyo, makita ninyo ang lending management. Since lending naman akong need, so click niyo yung lending, then ma-route mo diri sa lending system. Karon adto mo sa, para mag-start, adto mo sa borrowers directory, mag-set sa mo og kuan pangalan or kinsa na borrower. So click niyo ning add borrower, pangalan sa borrower, and number, then email sa borrower, address sa borrower, Koreas, Davao City, Davao del Sur, then ID, number sa ID, sample, and then picture sa inyong ID, tapos co-maker name o co-maker phone. Kani siya, optional ni siya. So save borrower. After mo man ang save borrower, buhat tapod mo og kuan ninyo. Ato mo diri sa, click ninyo ni, and then loan products, click niyo loan products para makabuhat mo og loan. Sama na inyong loan, si pangalan sa inyong loan, ito natog micro loan or MR loan. Rate, pila bang rate ana? 10%. Sama na siya na loan, flat interest, declining, or interest only. Sa MR loan usually ginagamit ninyo kay interest only lang man. Karon pila man ang kuanan na sa duration, or 52 weeks, 10 weeks, unsa ba. So ang sa diri sa term unit, pila man naka terms, unsa man na sa terms ninyo, per month, per weeks, or per days. So matutog per weeks, pila ka term, ito natog 10 terms lang every week. Tapos kano sa magbayad every clipod, then narasin nyo kung butang may service fee, diri 0 lang sa, then save product. So nanamoy borrower's name o nanamoy loan product, pwede na mo maka-apply og tumiri sa active loans, then new application, pwede na mo mag-start og loan application. Karon select niyo si borrower, kung saan na pangalan sa product, pila man ang hulmon, buta na to 5K lang. So kanang sa release, select niyo yung date kanang sa release, then nanay preview diri makabutang. Tara na, click niyo yung disburse loan. So ma-record na siya diri sa active loans na disburse ng loan. Pag click niyo ana, makita ninyo ang
loan contract. Loan contract na diri ang pangalan ni borrower, contract ID, principal borrowed, pilang yulam, pilang interest, pilang total amount, and then pila na ang nabayran o pila pa ang outstanding balance. Karon na buttons diri sa baba ang collect payment, waive interest, settle early, extend. Diri sa collect payment, pwede mo click niyo ni pag magbayad na. Waive interest, i-click niyo ni pa kung i-waive din yung interest kay dili nakabayad. Settle early, pag 10 term panalitan 10 terms siya pero gusto nahuman na niya sa ika-5 nga terms. So sa last term, click niyo ni para dito magkuan record og bayad para ma-waive tong uban interest. Then extend rollover, pag gusto niyo i-extend ang kontrata ni borrower. So sa baba, installment schedule, makita diri ang schedule sa installment. I-scroll niyo sa side, makita diri status unpaid pa. So kay wala pa may na-record nga bayad, unpaid pa na siya. Then sa baba, napoy collection history logs. Diri ma-record ang mga bayad. Then sa pinakababa na void or delete loan contract. Pag i-click niyo ni, ma-delete ang kontrata. So mawala siya. Then pwede na tayo mag-start og record payment. Click niyo ni either dire collect payment, accept payment, or click niyo ang loan contract tapos record payment. Then pila ba ang ibayaran, panalitan, interest lang yung ibayaran. So na helper diri sa baba para i-click niyo ni para dili na mo mag-type. Click niyo ni interest lang ibayaran. Sama na siya cash, GCash, bank transfer, or check. Kung cash siya, dili na siya mag-require og reference number. Pwede niyo ni empty lang. Karon kung GCash, bank transfer, or check, need niya og reference number. Then collection date, kano sa man na siya gi-collect. Select niyo kano sa. Then diri sa manually allocate payment, pag i-on niyo ni siya, pwede mo maka-set og kuan pila bang ibutang sa principal, pila pud sa interest. Pero kung naka-off ni siya, ang gibutang ninyo diri sa amount is sa interest na siya padulong. So after na, click niyo record payment. GCash mo din ni. So ito cash lang para di siya mag-record. So record payment. After na ma-record diri na total paid. Then outstanding. Then sa baba po sa schedule, makabutang diri paid na. Then sa baba, naka-record dahil nga pilang nabayran na history record. So kana lang man sa para sa landing. Salamat.